Aminado ang pamahalaan na maraming flood control projects ang hindi mapakinabangan pero inaayos na raw ang mga ito. Tuloy rin daw ang ibang programa para hindi na maulit ang perwisyong pagbaha kahapon. Magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano nga ang sagot ng palasyo sa binatikos na birthday post ni First Lady Liza Marcos? Cheryl, sumagot na ang palasyo matapos nga umani ng pagbatikos yung birthday post ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nauunawaan daw nila yung sentimiento ng publiko o yung mga hindi nasiyahan sa naging sa timing or paraan ng pagkakasulat ng post ng unang ginang. Pinapakinggan daw ito ng First Lady. Kasabay niyan sinabi ni Castro na bago pa man yung mga pag-ulan ay abala na ang unang ginang sa mga gawain para sa mga kababayan natin. Tinitiyak din daw ng palasyo na tuloy-tuloy yung pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. Samantala, bago yan, Cheryl, humarap at nagulat na rin yung ilang opisyal ng pamahalaan dito sa Malacanang. Sa press briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na bumaba at humupa na ang baha ngayong araw, partikular na nga sa Quezon City area. Personal din daw na inikot ni Dizon yung Kamanaba area at base sa ulat, hindi masyadong tumaas ang baha sa lugar at mabilis ding humupa. Nakakita rin daw ng improvement ang kalihim nang mabilis bumaba ang baha matapos umapaw ang San Juan River kahapon. Kung dati nasa 18 hanggang 20 oras ang itinatagal bago bumaba ang baha, sa ngayon nasa 4 hanggang 7 oras na lamang. Pero sa kabila nito, malinaw naman daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan pa rin kumilos ng mabilis at magpatupad ng mga proyekto lalo't mayroong pa ring pagbaha. Tiniyak ni Dizon na lahat ng proyektong ikakasa, ilalatag at hihingan muna ng approval mula sa LGU para matiyak na angkop ang proyekto. Bukod sa Metro Manila, kailangan din daw tutukan yung ilang lugar sa probinsya gaya ng Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan. Sakit na raw kasi sa ulo ngayon yung mga maanumalyang flood control projects, lalo na sa Kalumpit na hindi napapakinabangan. Ongoing naman daw ang pagsasaayos niyan. Sa panig naman ng MMDA, sinabi Cheryl ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III na pag-aaralan nila yung posibleng pag-livestream ng monitoring ng ahensya. Para yan maiwasan ng mga motorista yung mga lugar na lubhang binabaha at hindi na nga madadaanan. Ayon kay Torre, kailangan lang nilang tingnan kung paano masusolusyonan yung usapin ng privacy. Cheryl, sa ngayon tinitiyak na lang din daw ng MMDA na gumagana yung mga pumping stations dito sa Metro Manila. Tuloy din daw yung paglilinis nila sa mga basura para masigurong efficient yung waterways at walang mga nakabara. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.